Basta tips pang kalusugan na dapat yung malaman, sagot na namin yan dito sa Pinoy MD. Happy and healthy Saturday morning! Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. At mamaya, makakasama rin po natin ang ating pinagkakatiwalang obstetrician gynecologist, walang iba, kundi si Doc Q para sagutin ang inyong mga ipinadalang tanong tungkol sa inyong kalusugan. Abangan yan sa Pinoy MD dahil basta usaping pang kalusugan, ito ang legit. Ngayong umaga sa Pinoy MD, mukbang pero ang kakainin mo, sandamakmak na sili at uok? Kakasa ka ba? May epekto ba ang pagkain ito sa kalusugan? Abangan! Damo ng paragis, pinaniniwala ang nakakagaling ng sakit na urinary tract infection o UTI. Totoo ba ito? Alamin mula sa eksperto. Samantala, narito muna ang ating obstetrician gynecologist na si Doc Q para sagutin nga po ang ilang mga usaping pangkalusugan na ipinadala ninyo sa aming FB page. Good morning sa iyo, Doc Q! Good morning, Connie. At syempre, unang araw ng buwan ng mga puso ngayon, kaya punong-puno ng pagmamahal na pagbati sa ating mga kapuso na kasama natin ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Question number 1, Doc. Ang tanong, isang breastfeeding mom, okay raw bang lagyan ng sunscreen ang kanyang 7-month-old na baby? Naku, mami, mukhang hindi yan maganda, no? Kasi ang sunscreen, marami kasi mga components dyan na baka pwedeng mag-cause ng allergy or dermatitis sa anak ninyo. Kaya pwede sigurong ikonsulta nyo muna sa pediatrician kung ito ba ay pwede sa kanya o baka naman hindi pwede. So, kailangan pong kumonsulta muna sa pediatrician para siya ang magsabi sa inyo na okay yan, go. Next question, Doc Q. May diet ba daw na makatutulong sa mga mayroong PCOS o yung may polycystic ovary syndrome? Ang tanong na yan ipinadala sa atin ni Laila B. Ang problema kasi, Leila, sa mga babaeng may polycystic ovary syndrome, ito yung tinatawag nilang PCOS, yung iba tinatawag nilang PCOS, no? Ay meron silang insulin resistance. Ibig sabihin noon, ang ating katawan ay gumagawa ng insulin, nagpo-produce ng insulin, pero hindi nagagamit ng katawan ang insulin. Kaya yung blood, yung sugar, ay pumupunta lang sa blood at sa mga tissues, lalo na yung fatty tissue. No? So lumalaki at tumataba yung isang babae. Ngayon, pag yan ang ating nalaman na impormasyon, ay ibig sabihin noon, may mga pagkain na hindi rin pwede o pwede naman kainin pero katamtaman lang, no, in moderation. Tulad ng mga matatabang pagkain, mga pagkain na puno ng saturated fats, yung mga pagkain na matatamis, yung mga inuming matatamis kasi siyempre mataas ang sugar niyan. O yun kayo mga pagkain na masyadong oily, no, so dapat i-avoid natin yon. Kung ang isang babae ay may PCOS, ang mga dapat nilang kakainin dyan ay yung mga deep sea fishes na rich in omega-3, mga gulay, mga vegetables, at syempre, kailangan din ng hydration dyan. So, kailangan yung mga babaeng may PCOS ay dapat alamin nila kung ano yung mga pagkain na pwede sa kanila para sa ganon ay malimitahan nila yung pag-gain ng weight at saka yung kanilang ang pagtaas ng kanilang blood sugar ay mababawasan din. Napapasigaw sa anghang at tila naduduwal sa hirap sa paghinga dahil sa mukbang na hindi basta-basta. Kakasa ka ba sa mukbang na ito? Kung ang pagkaing nasa harapan mo, siling labuyo at uok, may sustansya bang nakukuha dito at may epekto ba sa kalusugan ang labis na pagkain ng mga ito? Abangan yan dito lang sa Pinoy MD. Samantala, Doc Q, ito naman mahigit isang buwan na raw siyang delayed pero negative naman daw ang resulta ng kanyang pregnancy test. Ano raw kaya ang pwedeng maging dahilan niyan, Doc? Alam mo, gusto ko sana malaman kung anong age mo, no? But I presume na ikaw ay nasa reproductive age. Ibig sabihin ng reproductive age ay yung age ng isang babae na pwede pa silang mabuntis. O di kaya ay pwede rin nasa perimenopausal period ka, no? So kung ang isang babae nasa reproductive age at medyo nadidelay o naiiba yung pattern ng kanilang menstruation, malamang ay may mga hormonal problems dyan na kailangan i-test muna para malaman natin kung ano ba talaga yung dahilan noon, no? So pwedeng ikaw ay
nagkakaroon ng hormonal imbalance, yung estrogen at saka yung progesterone, hindi nagkakaroon ng magandang balanse, kaya nagkakaroon ka ng irregularity sa menstruation. Mga kapuso, ang damong ito na makikita sa tabi-tabi pinaniniwala ang nakakagaling daw ng ilang sakit. Dok, totoo ba? Ang damong ito kung tawagin ay paragis o wiregrass sa Ingles. Ang paragis ay isang damong ligaw o weed na makikita po sa mga parang, sa mga tabi ng ilog. So, tumutubo po siya kung saan-saan. At ito po ay lumalaki ng 10 cm to 1 meter long. Ito po ay kadalasang makikita sa mga tropical countries. Kung ang paragis dinadaan-daanan lang ng iba, ang 50 taong gulang na si Ella, pinipitas at iniipon ito para inumin. Yung paragis nakakatulong po sa akin sa sakit ko pong UTI. Hanggang ngayon po, hindi ko na po iniinda yung simula nung uminom po ako ng paragis. Na-diagnose daw si Ella ng urinary tract infection, kung saan ang bakterya pumasok sa urethra at kumalat na sa bladder ng isang tao. Ang naramdaman ko po nung una, masakit po yung pag-ihi ko, tapos nilalagnat ako. Pag umihi ako, sobrang sakit, parang may humaharang po yung sa daanan ng ihi ko. Ang UTI o urinary tract infection ay infection na sa daanan ng ihi. Usually galing ito external, galing sa labas. So nag-start sa pantog, papuntang ureter, which is yung tangkay ng kidney, at pupunta sa kidney sa ating dalawang bato. Kaya nang marinig ni Ella na mainam ang paragis sa UTI, agad niya itong sinubukan. Kapag nakapitas na ng paragis, hinuhugasan muna ito ni Ella, tsaka pinakukuluan ng 10 minuto. Tsaka niya isinasalin ang katas nito sa baso. Parang lasang mais po siya na nilaga. Makalipas nga raw ang mahigit 1 buwan, paniniwala ni Ella, tila nawala raw ang pagbabalisaw-saw at pananakit ng kanyang pantog. Gumaling po ako, nawala na po yung sakit ng UTI ko, wala na po akong iniinda. Maganda na po yung pakiramdam ko, tsaka yung nasakit sa katawan ko pag umihi, na umaaray ako, hindi ako makakatulog. Nawala na po yun. Pero ang tanong, mainam ba ang katas ng paragis para sa mga may problema sa pag-ihi? Ang sagot ng urologist na si Dr. Harry Slim. Ang paragis ay ginagamit sa traditional na medisina para sa iba't ibang karamdaman, kabilang ang mga infeksyon sa ihi or UTI. Sinasabi na may diuretic o pampaihi at anti-inflammatory properties ito na maaaring makatulong sa pag-flush ng bakterya sa ihi. Pero paalala ng eksperto, kulang ang scientific evidence upang mapatunayan na epektibo ito bilang pangunahing lunas para sa UTI. Paglilinaw pa ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare o PITAC ng Department of Health, bagamat may mga pag-aaral na may antioxidant, anti-diabetic, anti-hypertensive at antibacterial properties ito, hindi pa nila ito inirekomenda bilang lunas sa UTI sa ngayon. Wala pa po tayong clinical trials or researches for humans regarding dito sa paragis. Kami po sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, hindi po namin nire-recommend ito dahil hindi pa po natin alam kung ano po yung tamang dosage dito, kung ano yung kanyang totoong benefit and uses, at ano po yung toxicity po, effect po ng paragis. May ilang produkto tulad ng paragis capsule at tea na rehistrado sa Food and Drug Administration o FDA, pero walang aprobadong therapeutic claim o scientificong ebidensya na maaaring makapagpapagaling ng karamdaman. Ayon naman sa PITAC, may 10 halamang gamot na inirerekomenda ng DOH at hindi rito kabilang ang paragis.
Ang nire-recommend po namin ay yung pong DOH-approved 10 halamang gamot. Ito po ay lagundi, ulasimang bato, bayabas, bawang, yerba buena, sambong, ampalaya, niyug-niyugan, tsaang gubat, and acapulco. Kung gagamit man daw ng anumang halamang gamot, paalala ng pitak. Lagi po tayong kumukonsulta sa doktor natin bago po tayo gumamit ng mga halamang gamot. Samantala, hindi na raw ulit nakapagpa-check up pa si Ella matapos makaramdam ng ginhawa. Hindi na po ako bumalik doon sa doktor nung okay na po ang pakiramdam ko. Wala na po lahat yung sakit ko. Naibsan na po, masarap na po yung pakiramdam ko. For UTI, magpatingin muna sa doktor para sa tamang diagnosis at paggamot. Usually, we recommend antibiotic. No? So, ito yung mga may scientific evidence na nakakatulong to cure the infection. Ang hindi wastong paggamot ay maaaring magdulot ng mas malalang kondisyon. At pinakamahalaga para makaiwas sa UTI, drink your water, mga kapuso. Ang pag-inom ng maraming tubig ay mahalaga para maiwasan at mapagaan ang UTI. Mga kapuso, mapamakabago o tradisyonal man ang paraan ng ating paggagamot, ang mahalaga, napatunayan na ng siyensya at rekomendado ng mga espesyalista. And last but not the least, Doc Q, na tanong, isa pa natin na kailangan pagtuunan ng pansin dahil masama raw bang matulog ang tanong ng ating kapuso. Katabi ho ang mabalahibong aso kapag syempre nagbubuntis. Wala naman actually masama dyan kung ang aso ay katabi mo palagi, no? Lalo na kung very close syempre yung aso sa iyo. No? Kailangan isipin kasi natin palagi na ang aso ay may mga dala-dala ding mga bakterya yan, no? May mga germs din yan na pwedeng makakaroon ng o mag-cause ng infection sa isang tao, lalo na kung may sugat yung isang tao or immunocompromised ang isang tao. Ibig sabihin ng immunocompromised, mababa yung resistance kaya madali sila maka-infeksyon. Ang isa pa dyan ay syempre kung furry yung aso, yung may balahibo yan, yung balahibo na yan ay pwede rin mag-trigger ng asthma o ng allergy sa isang tao. Kaya pwede naman sigurong kung buntis ka at nandyan yung aso sa tabi mo, pwede naman sigurong ihiwalay muna siya, lalagyan mo siya dyan ng magandang higaan dyan sa baba o sa sahig dyan para sa ganun ay makasama pa rin kayo sa kwarto. Thank you, Dr. Q, sa pagsagot sa ating mga katanungan. Siyempre, ito ho ay pinadala ng ating mga kapuso para masagot, di ba? Ng ating doktor ng bayan, ang inyong mga tanong na ipinadala sa aming Facebook page. And keep them coming. Sabi nga, dahil baka next week, yung tanong nyo na ang masagot namin. Basta mukbang, matik talagang nakakatakam. Pero ibahin nyo raw ang content creator na ito dahil sa kanyang mukbang, tila literal daw siyang sinisikmuraan. Ang kanya kasing iminumukbang, sili at uok. Ang matapang na content creator sa video, ang 32 taong gulang na si RJ na taga Quezon Province. Kwento ni RJ, 5 buwan na raw siyang kumakain ng mga uok at siling labuyo. Kaya naman po napili ko ang sili at ang uok sa pagmumukbang ko po. Karamihan po kasi ng tao hindi naman po kayang kumain ng napakaraming sili or kumain din po ng uok. Ginawa ko po yun para mas makilala sa social media dahil ako lang po yung tipong nakakain ng kalahating kilong sili tapos yung mga uok po ng hilaw. Let me start with this one. Kahit mapaklaraw ang lasa ng uok o coconut worm, game pa rin si RJ sa pag-video. Sa uod naman po, medyo alanganin po ako ng konti dun dahil ang pagkakaalam ko po ay medyo delikado at nakakuha daw po doon ng bacteria at ng parasite. Pero para sa akin naman po, parang kayang-kaya naman siyang patayin yung bacteria. Tulad po ng sabi ko, nainom po ako ng konting alcohol after po ng live ko para patayin po yung bacteria. Ayon sa nutritionist dietitian na si Princess Maine Clemente, edible o pwedeng kainin ang uok. Yung uod na nakita natin sa video, based sa study, edible naman siya. Pero as a first-timer,
kailangan mag-ingat tayo kasi itong mga uod na to, pwede siya mag-cause ng allergic reactions. Pero paalala ng eksperto sa pagkain ng exotic food, posibleng may dala rin itong peligro. When it comes sa consumption ng mga uod, katulad nung nasa video, as you can see, buhay siya. Sa potential risk naman, pwede kasi itong mag-cause ng mga sakit, katulad ng bacterial infection, o kaya naman intestinal obstruction, o kaya parasitic infections. Pagka nagkaroon ka ng infection sa loob ng katawan mo, syempre, mas mabuti na kumonsulta ka agad sa doktor dahil pwede itong mauwi sa mas malubhang karamdaman. Sa isang video naman ni RJ, hindi na maipinta ang kanyang mukha habang paisa-isa niyang nilalantakan ang sili. Sa isang araw na upuan, kaya niyang ubusin ang halos kalahating kilo ng labuyo. Sa sili naman po, palagay ko delikado rin po kasi minsan masakit sa tiyan, sa sikmura, after ko po pag nakadami ako ng sili. Bago po ako mag-start mag-live, pag ang content ko ay sili, nainom po muna ako ng mga sterilizer o marami pong gatas. Mga ilang buwan po ng pagla-live ko, nagpa-check up din po ako. At ang resulta naman po ng mga yung lumabas sa akin, wala naman po wala naman pong epekto yung mga pinagagawa ko sa ngayon po. Paalala ng eksperto, ang labis daw na pagkain ng siling labuyo ay delikado sa katawan ng isang tao. Sa pagkain ng madaming sili, syempre makaka-apekto talaga sa katawan natin ito. Pwede siyang mag-cause ng upset stomach o kaya naman in the long run, pwede siyang mag-cause ng serious digestive issue katulad ng hemorrhoids o sa Tagalog ay almoranas na kung hindi ito matreat, pwedeng maka-apekto sa everyday life ng isang individual. Mga kapuso, maging maingat sa kinakain at siguraduhing maayos ang paghahanda ng anumang ihahain. Lagi din nating isasalang-alang kung paano ito na-source out o kaya paano ito na-prepare. And syempre, lagi nating babalikan yung kasabihan na lahat ng sobra ay masama. Kaya naman si RJ, magmumukbang pa rin daw pero sisiguraduhin maghihinay-hinay at mag-iingat na sa mga kinakain. Ipagpapatuloy ko pa rin yung pagkain ng uok, ng sili. Pero try ko rin po magpa-check up ulit kung talagang okay pa bang ipagpatuloy yung mga ganong klase ng live. O yung pagkain ng pagmumukbang ng uod or ng mga sili. Mga kapuso, laging tandaan na lahat ng sobra ay nakakasama. Tandaan, mas enjoy ang anumang mukbang kapag hindi nakakasama sa kalusugan. Samantala, salamat po sa lahat ng mga tumutok sa amin ngayong umaga at sana po ay naging inspirasyon kami para kayo ho ay maging fit and healthy. Hanggang sa susunod na Sabado mga kapuso, magkita-kita po muli tayo 6:30 in the morning. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Ciso, nagpapaalala na iisa lamang ho ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman si Dr. Q, ang inyong obstetrician gynecologist. Till next Saturday, tandaan po natin, unahin ang ating kalusugan at tumutok tuwing Sabado ng umaga. Dito lang sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan. Ito po ang Pinoy MD. Itong mga labi ay tandaan ay ng kalusugan. Pinoy sa ating katawan, kaya dapat itong mga labi Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.